Sa atoa karon nga pagpadayon sa atong pagtuon, let us open our Bibles to the book of Proverbs. The book of Proverbs, and we shall look at Proverbs 28. Proverbs 28. And let us look at verse 19 and 20. Proverbs 28, looking at verse 19 and 20. Those who are with us online, please do join us in the reading of these verses from Proverbs 28, verse 19 and 20. Natang tanan diha. Let's read together verse 19 and 20 in unison. He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. We have spent some time to expound these verses last Sunday. Niining kabuntagon ato ang ipadayon ang atong pagtuon niini. Now looking at the fourth of the six consideration on careful planning, which is found in our notes. Number 4 there, it says, don't sell your soul for success. Sige tagkadungog ana, bisan gani sa mga tao nga wala sa pagtuo. Ayaw ibaligya ang imong kalag sa kwarta bay. Ayaw ibaligya ang imuhang kadungganan sa politiko bay. Ayaw ibaligya. You know, we all hear all this, right? Don't sell. Ayaw ibaligya. And in this context, ingon diha, don't sell your soul for success. We hear of people nga diin in their desire to become rich. Mura ba o ingon pa buhaton ang tanan para nga maangkon gyud niya ang iyahang gipangandoy, no? Ingon diha, don't sell your soul for success. The verses that we have just read warns us against temptation to acquire money hastily. Kanang easy money ba? Unya, usahay, ugkos masubo ta. No? I'm sure through the years, kadungog ta o kanang ingon pa nato na biktima sa scam. You know, like ato mga double your money in 3 years. Katong mga nagi mga inilagid kayong mga ngan ani kaniadto nakalimot na lang hinuon ko. Katuba nga mo invest ka diha unya sa tulo ka tuig na ay dividend nga madubli ang imuhang kwarta. Of course, mubati kita og kasubo sa mga nabiktima. Kay nabiktima gud sila. Pero kung atog yung lantawon pag-ayo, dili gid unta sila mabiktima kung wala lang pud sila mapada sa litag ba kanang gusto dayon tang madato. In other words, nga it is sad, wa tang moingon nga nganong nagpailad, pero we all know nga kung ikaw po sa imong kagalingon gabantay, wala dili man yung mao. Ang akong kwarta madubli. Unya, of course, naman ay sitwasyon nga ang katong mga nakaunag yun og invest, mo gito ilang patilawon kay mo may muda og paingganyo nga mo testimony nga tinuon na pre, nagakuan ko ana. Pero for all you know, nga ang katong kwarta nga gibayad ato nila, ang katong putong nakuha nila sa nabag-o nga na-recruit. Unya kay ang unsa naman imong magkadaghan mo diya nga na membro, nagkadaghan mong nagpa-enroll, unsa naman imong ibayad sa tanan. So naagi na siya ka ng choke point nga inig abot sa choke point ana
Mahanaw na dayon og naamo tanan sa Facebook, deactivate ang account, dili nang yes. I think usa ato katong marag dito ganini sa pagadian nang una ba no, di ba? Katong aman kanon nasod na sa kunahon na. Kaila ko ani mga tawhana ang galihok ani. Unya headline gini siya tibuok Pilipinas. Unya ang ilang ibiktima katong mga maestra nga ni retire ba, madam? Dako kay nang kwartaha. Aron di na ka maghago, ibutang na dinhi kay 3 years. Nya ikaw pud ton, di mo na. Tibuok tuig na, tibuok na kung kinabuhi, gihaguan ako, butang 5 million sa tulog ka tuig, may 10 million. Yay! Di ba? So, samtang nabiktima tuod sila, pero kung ikaw nagbantay lang yung kasi mong kasing-kasing, wa ni mo palabihi ang imong pagkakubitos, di gyud matarog ang imong pipe. Uy, imo lang ibutang diya, okay, negosyo lang taga may tiyanggi-tiyanggi. Ayaw, palit ko. O, sa imo. Di ba? Kalingaw lang ba? Kaya nga naman. Retire ka sa imong trabaho as a principal or whatever. Pila na edad mo? Siguro naa ka 60, kay retire man 60. Pila na bilin sa imuhang kinabuhi sa kalibutan. Unsaon naman nimo ang ubang-ubang milyon? O dili ba na mo atong gibasa ganiha? Tanawa atong gibasa ganiha. Verse 20. He that maketh haste to be rich shall not be innocent. In other words, dili to nga ikaw guilty nga nakasala, pero you are somehow to be blamed also. Kay nisakay man ka. Katubita, muragwa naman na nauso ng pinulungan nun, matay, sakaya yun ako. Bay, ganun istorya, di ba? Kinumdum ka na, mga karaang mga panultihon, mailan maging nato ang tao makigistorya gani ka nga makadungog ka na. Bisan gani og dili ikay ka istorya, kanang palitan na kas jeep, nya na magstorya na nya makapaminaw lang ka ba? Dili ingon nga osisiro ka pero makadungog ka na nga mga termino makarelate ka ba nga kani murag ka edad ni na kung to ana kay mo uning mga terminuhang sa una. Wa na may masultihan aron. Di ba? Naday wa na oy kanang mingon matay sakaya na ko pre. Unya labi pag umutubag sa ningon pronsit pa. Sa ato pa, pertig yun pagka, scam. Of course, siguro, matay karunugo niya, makadungog pa taana, matay na suod ko sa bulsa da. Marag, familiar pa taana, napay gagamit na, pero kanang matay, sakaya na ko, pre. Kaya ito, pagun po dahil gamit ako. Pronsit pa. Kay bo, magkarelate juga, kani marag, inani ni mga, inani ni nga mga era, inani ni nga mga period sa, unya, having been in life, musa sa kuha pong bahin karon magadungog mga istorya sa mga batanon, muntahan ako sa mga bata, unsam sa sa buta na. Karon di sa ta mauwahi ba? Ikaw na ligilibag niya, tubangan na yung mga batanon niya, blind lang yun gihapon ka. Yes, he that maketh haste to be rich shall not be innocent. In other words, bisan tuod og dili ikaw ginihimo sa binuang, pero sa kana ba ingon ka nga you are not innocent in a sense kay ug wa pasad ka nimo sakya ang imuhang kaugalingong luho, dili kang biktima. So unsa nahitabo nga sa imuhang pangindahay lifetime nga butanta retired ka teacher or retired government employee, most to most 40 years working, number of years working, 30 to 40 years. Ulang imo matay no, nya idubli sa tulo ra ka tuig kanindot. Apan kung imo yung lantawon, you are not innocent because you are also guilty of what? Covetousness. Unsa giingon diha sa verse 19, he that tilleth the land, siya nga nagtikad sa iyang yuta, meaning siya nga nagkugi. Muna diha, siya nga nagkugi, unsa? Tanawa ha? Shall have plenty of bread. In other words, nga di yung kagutumon, kay naghagog ka. Unya, ingon diha, but he that followeth vain person shall have poverty enough. Unya lantawa,
ang kanang tao nga nagkugi di as verse 19 is described in verse 20 as faithful man. So a faithful man shall abound in blessing. Asam nagikan? Bunga sa imong mga paghago. Apan, ang ikaduhang bahin, he that followeth after vain person, you know what is vain person? Ay, tuo ka, bagdok. You know, the terms o na nga, bagdok. Nya, tibok adlaw na what's resulta. Nya, kapait ron kayo, sa kung nasairan ron, murag na ay duwa, unsa ng duwa, di naman siguro na masyaw gyapon itawag, pero dili na katong para sa una nga gabi, ugma pa mo gawas. Kay karon na ibulay ni ka, udto, murag na ibulay ni ka alas 3, ug na ibulay ni ka gabi. I don't know asa na nilang bulahon. Although sa una kay bawo man ta sa dia pa ta sa kantong asa guning numero gikuha ni ka wa na may katubay sa una mingon nga wa nay pronton kay sa una basihan la katumang resulta gyud dito sa kanang duwa sa kanang ermita diha dapit sa kuan kining Harrison Park, Harrison Plaza ba ito nga kuan? Yung nya may nga nito, ay pingpong na nagibanda-banda dias dingding, tiktok, tiktok, tiktok. Yung guwas ding numero. Karon wa na kay madungog sa una kay maminaw pa ato na radyo sa una RPN nga mag-live coverage dito sa duwa. Oh. Katubi taw mga pilotary nga mga Kachila, Echevarria, Gilamba ni Salvador. Wow. Mga Kachila may kadaghanan mo duwaan ng hayalay. Want to get rich quick. Tanawa ko nang giingon diha. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. It warns us against the temptation to acquire money hastily through empty pursuits. This carries the connotation of vain or frivolous pursuits with no clear outcome in mind. Look at this. Such speculative approaches to getting more money would include, una gideo, gambling. Nya perti na ron daghanas gambling. Gani karon na ang ubanan di nakakinahanglan mo gawas kay naa na tanan online, naa na tanan sa imuhang cellphone. Now kagabi dito mi sa labangon sa among fellowship nya kauban na mo sa Nanay Lydia. Nya ningon sa Nanay Lydia nga, nanay, ay siya, pastor, sorry pastor ha, kay nasin man ako ang game sa tong group chat. Murag nato siya nasin nga anang kuan games na sin niya. Ang iha unta ato nga iyang i-share ni Ma'am Ophelia aron nga makadula-dula sa si Ma'am Ophelia nga kanang kuan ko nga nay okay ra gyud kay nanay. Ang problema ato kung ang imong nasin bitaw online gambling, scatter. Pero tinig yung buluguga, buot na lang yun yung pasabot ka. Murag mo din yung ikabisihan da. Kay paghuman na mo sa children's ministry, ni fellowship media sa kanang para dia panihapon. O yung giunang gisulti nga, Pastor Surik, ayaw niya, wa gani ko katagad, o wa siya makuhan. Although na ko, kabantay ko kay, ang akong nalilian last anang gabi murag si Ma'am Grace gishare niya iyang devotion. Ni ako yung gilantaw. Pero naghinumdum ko nga murag na colorful kay des babaw. Pero ako kakuan kahibaw ko nga gikan ni Nanay Lydia, pero ako kahibaw ang ako lang na basig devotion pud ba. Pag ingon niya gapon nga gabi dito lagi gapon. Sorry kay pastor kay naka-share ko games ko. Mo ba naningon ako nga salamat sa Ginoo kay games ra. Ako online gambling ang na-share ba. Unya nabitay usahay ka ng atong mga cellphone sensitibo kayo bisan lang gani mo maana usahay mo ang wa gani ka gipislit ang imong napislit ka ang naong bitaw nga ana sa nga imbis ana di ba na may hard sad nya usay maguwas ka ng usay niya nipis hanap lima itong mata nguntahan ako sa mga bata usay pasabutan ni sa ni smile ang tao pa malipayon nya na may usahay nga kanang gakusmod kay di naman ta katunong bitaw tuslok. Nga naman, kay naaron ang daghan nga gambling diha sa online. Unya, unsa pa diha? Kanang multi-level marketing
schemes. Nagyapon na ron sa online, pag-amping mo anak. Nga bisan ka with a minimum investment, dili kay sila dagko, with a minimum, gitawag gyapon na to sa karaan pa, killing me softly gyapon na. Dili nga instant, big time, one time, big time, pero killing me softly gyapon na, kay nga naman, patilawon mo gyapon ka, for as low as 50 pesos. Sud ka. Sa sunod simana, ang imong 50 mo sa gatos. Uy, ihaya ni. Unya, ingnon man din ka, pwede ni mong kuhaon ang tubo, bilin lang ang principal. Pwede ni mong kuhaon niya ikaw, kay inganyo man ka, yun, doble man gani in 1 week. Diha lang na, katilaw gyapon ka, 200. Ingnon gyapon ka, pwede ni mo kuhaon, bilin lang gyapon ni mo ang 50. Uy, 200 ganong kuhaon ko na ko. Okay, sunod simana, 300. Nagyapoy pangutana na. Pwede ni mo kuhaon ng tubo, bilin ni mo lang kuhaon. Pero ikaw, kaysa imong kakog, unsa? Kuhaon ni mo. Dili, di ba? Abot na nga dako daw. Sige, dubo mo. Kining misupli gyapon. Kaya nga naman, kay sa tawhanon nato nga pangagpas mingon mingitang ani usa ka tuig ani yahay nako. Nya mo na nalenta gasto. Pero sa katuig nahanaw ang account. Mo ni siya danger karon kanang multi-level unya. Bingon pa gani nga cashback. Basta kay naa kay ma-refer. Multi-level marketing scheme. Unya unsa pa? Deceptive business practices that takes advantage of the ignorance of others. Proverbs 12, verse 1 to 12 says, He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain person is void of understanding. The wicked desireth the net of evil men, but the root of the righteous yieldeth fruit. Throughout the book of Proverbs, wicked men are identified as those who become wealthy by such corruption as fraud. Fraud na gani, kanang pangilad na gyud, tikas, ilad. And then, that is in Proverbs 13 verse 11. Then, in Proverbs 15:27, receiving bribes. Receiving bribes. Mao ni siya sagad nato nga mabasahan, madungog, nga diin mga yano nga government employee sa gusto og sa kana bang iyang kanang gana nga kanang ambisyon nga gusto nga mo dali og kadato, mudawat og mga suborno. Kadungog mo ato sa panahon dugay na to nga kinsa to nga presidente nga yano custom clerk nga dakpan sa traffic unya unsa gidriban Ferrari. Custom clerk. Moingon gani ka custom clerk kining tig-process ra sa butcher invoice kana mong issue sa imuhag bill of lading ba. Now, we are not looking down on these people, pero kay bawta og pila ra imuhang kitaon kada buwan. Hoy, sa usa ka pamilok na dakpan sa traffic ang gidriban Ferrari. Unexplained wealth. Diin man nagikan, obviously, custom. Now, dili na to, wala na to, gi-generalize ang tanang custom, pero somehow, kahibaw ta, what is going on diha anang departamento, ha? Nga murag maingon nato nga na sila usa katapok diha nga usa og in gani kana ayahay kayo sa kada semana naman sa una kay wa pa may Gcash pay-off dito sa ilang mga painitan na bitay restaurant diha nga gamay kayo diha sa custom dapit Magallanes. I don't know og na nang sige pa ba na ron pero nay gamay ka restaurant diha mahibong ka ngano hangtod karon naa amot kasi kay bawo siguro si Ruben na kanang red carpet na red carpet restaurant diha. Inila na nga restaurant. Pero naa na sila diha mag-abot. Kanan naman na, lami na nga kananan. Usa na sa mga classic nga kananan sa Cebu. At bangyod anarong sana Prince Warehouse na Malacanang sa Sugbo.
Nya kining dana diha padung City Hall, ay gamay kan-an diha nga kanang red carpet man siguro nga anak. Nga mahibong ka taas ng katuigan, no? Now, of course, I don't know karon kay online naman ang tanan, pero sa mga karaang panahon, niya kay atong kinabuhi sa una, anak man magdagandagan diha. Ito tingan atong amigo na to diha Loyos MCW Dilan. na diha among ingon pa kampo na bitaw building diha nga guba na agig sunog nang tapad sa MC Luyo. Naaman diha tanan kini adto ang mga kalihukan sa wa pa mausong hungkira. Nya mo sa ng mga tawhan na atong masugat-sugat. Receiving bribes. Matay. Di kano sa pagkakakita og clerk, drive og Ferrari. Get rich receiving bribes. Using deceptive measuring instruments. Kani common kay ni siya kanang pagpanlimbong, pagpanika sa kanang mga timbangan, kanang sukdanan ba? Unya, and even extorting money from orphans. Now, di ba na grabe nga pagpanglupig na pagdaog-daog? Ang imong gibiktima mga orphans, extorting money from orphans. Samtang malipayon ta nga naay mga lehitimo kayo nga mga institusyon nga gaatiman og mga orphans, dili tang makadinay nga naay uban ana nga gigamit lagid nga plantalya ang mga orphans. Wow, orphans kanang orphanage so unsa pa na diha mga street children naay lehitimo. Pero dili na tong ikalimod nga naay uban nga gigamit lang yun ang mga bata. Ang kinsay nagpahimo sa mga donasyon, mga regalo, ang mga nagdumala. Unya, dili na to na siya ma-amaze ba ka kay even the Bible? When was the Bible written? Apan naghisgot na ang Biblia, ana nga mga mata nga mga scheme o scam. Clearly, anyone involved in such practices will be subject to the punishment of God. Financial stability is based on hard work and a growing knowledge of your chosen field of labor. Proverbs 24, verse 3 to 4 says, "True wisdom is an house builded, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. It is wisdom, understanding, and knowledge that work together to form a strong financial foundation on which to build any business or career. There is no promise made for those who want to build wealth through scheming, manipulation, or dishonesty." Mao kini siya mga kaigsunan na ay mga panahon nga kanabang sa imuhag yung ambisyon nga madato nga imuha bang dili lang nimo i-compromise ang imuhang prinsipyo, dili lang nga i-compromise nimo ang imong conviction, kung dili nga all out yun nga imong ibaligya ang imong kalag. So, we've learned thus far the 4 of the 6 consideration. Do not be consumed by consumption. Don't borrow yourself into bondage. Don't co-sign your way into a corner. And don't sell your soul for success. Wagi ko mo nga kanabang giingon pa nato nga fair play ba kanang imong gihaguan ang tanan nga imuha nga gi-enjoy sa kinabuhi. Gihaguan nimo nga giingon pa nato in all honesty and in all integrity nga imuha gyud nga gipurso
ang unsay imong gitinguha sa imuhang kinabuhi. Now, we will continue with number 5, God willing, next Lord's Day. Magampo ta. Lord, salamat sa imuha nga pag-uban kanamo sa paglantaw ni ining mga butanga. These are things very common and popular and widely practiced in our time by people, O Lord, some even by your people. I pray nga sa among pagdungog ug pagkat-on ini, among nga mahanay, masubay ang husto nga dalan, and that we be mindful, O Lord, that we will not fall prey of these schemes, and that we will also not fall into such a temptation. O Lord, be with us, andama kami diha karon sa amo ang mga nahimutangan as we are about to begin with our worship service. In Jesus' name we pray. Amen.